Welcome to the Structures of Globalization. Sa video na to, pag-usapan natin kung paano konektado ang mundo sa pamamagitan ng ekonomiya, politika, kultura, teknolohiya at kalikasan, at mga ideolohiyang bumubuo sa ating global society. Ang globalization ay tumutukoy sa lumalalim na koneksyon at pagdepende ng mga bansa at lipunan sa isa't isa. Ito ay hindi lang simpleng konsepto, kundi isang complex network ng economic, political, cultural at technological systems. Mula sa Silk Road noon hanggang sa Silicon Valley ngayon, patuloy itong nagbabago. Sa report na ito, aalamin natin ang mga key structures na bumubuo sa globalization at kung paano nito hinuhubog ang modernong mundo. Ang ekonomiya ang pundasyon ng globalization. Dito umiikot ang daloy ng goods, capital at labor sa buong mundo. Mga institusyon gaya ng World Trade Organization, International Monetary Fund at World Bank ang nagtatakda ng mga patakaran sa global trade. Kasabay nito ang malaking multinational corporation tulad ng Amazon o Apple ang may malaking impluwensya sa pandaigdigang ekonomiya. Simula ng musbong ang neoliberalism, naging mas mabilis ang global integration pero lumalalim din ang agwat ng mga mayaman at mahirap. Habang malayang gumagalaw ang kapital, maraming manggagawa naman ang naiipit sa limitadong oportunidad. Ang political structures naman ang nag-oorganisa ng ugnayan ng mga bansa, mga organisasyon tulad ng United Nations, European Union, African Union at ASEAN ang nangunguna sa international cooperation. Pero sa likod ng ideya ng pagkakaisa, may power imbalance pa rin. Malalakas na bansa tulad ng United States at China ang madalas na nakaka-impluwensya sa mga desisyon. Kaya kahit may layunin ang global politics na maging pantay, madalas itong naihuhubog na interes ng mga makapangyarihang estado. Kasama rin sa globalisasyon ang kultura. Dahil sa media at internet, mabilis na tumatawid ang mga ideya at value sa iba't ibang bansa. Mula sa Hollywood at K-pop hanggang sa Nollywood ng Africa, nagkakaroon ng shared global culture. Ngunit habang nagiging globalized ang kultura, minsan naman ay nabubura ang local identidad. Ito ang tinatawag na tensyon ng homogenization at hybridization, pagsasalib ng global at local pero may panganib na mawala ang sariling tradisyon. Teknolohiya ang pinakamalakas na puwersa sa likod ng globalization dahil sa internet, transport, system at artificial intelligence. Mas mabilis ang nakakakonekta ang mga tao at negosyo. May lungsod tulad ng Silicon Valley, Shenzhen, Bangalore ang nagiging sentro ng innovation. Pero hindi lahat ay nakikinabang. Ang tinatawag na digital divide ay nagpapakita sa agwat sa pagitan ng mga access sa teknolohiya at ng mga wala. Bukod pa rito, may mga bagong issue gaya ng data privacy, AI ethics at surveillance na nagbibigay ng hamon sa ating digital future. May malaking epekto rin ang globalization sa kalikasan. Ang industrialization at mass production ay nagdudulot ng polusyon, deforestation at climate change. Mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Paris Climate Agreement ang layuning magkaisa ang mga bansa sa paglaban ng environmental crisis. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng carbon emissions at overconsumption. Kung gusto nating maging sustainable ang hinaharap, kailangan nating baguhin hindi lang ang ating lifestyle, kundi ang mismong istruktura ng global economy. Hindi lang sistema ang bumubuo sa globalization, kundi pati mga tao at ideolohiya.
Ang mga paniniwala at kilusan ay nag-aambag sa kung paano natin nauunawaan ang mundo. Ang neoliberalism ay nagtutulak ng free markets habang ang feminism, human rights, movements at decolonization ay lumalaban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa social media, mas mabilis nang kumalat ang mga kilusan tulad ng #MeToo at climate justice campaigns. Sa ganitong paraan, nagiging labanan ng globalization ng idea. Ito ba ay daan tungo sa oportunidad o instrumento ng pagsasamantala? Walang iisang gobyerno sa buong mundo kaya ginagamit natin ang konsepto ng global governance. Ito ang sistema ng kasunduan, batas at organisasyon na humahawak ng mga isyong tumatawid sa hangganan tulad ng pandemya, migrasyon at climate change. Ang Sustainable Development Goals or SDG ay halimbawa ng collective effort para sa kapayapaan, kaunlaran at sustainability. Pero sa kabila nito, may mga hamon pa rin tulad ng kakulangan sa enforcement at hindi pantay na representasyon. Habang mas dumadami ang aktor tulad ng NGO at private companies, nagiging mas inclusive pero mas komplikado rin ang global governance. Ang mga struktura ng globalisasyon, economic, political, cultural, technological, environmental, at social ay magkakaugnay. Sama-sama nilang binabago kung paano tayo nabubuhay at nakikitungo sa isa't isa. Nagbibigay ito ng progreso at koneksyon pero nagdudulot din ng inequality at ecological stress. Ang tanong ngayon, paano natin gagamitin ang globalisasyon para sa mas makatarungan at sustainable na mundo? Ang hinaharap ng global society ay nasa ating mga kamay. Upang makamit ang balanseng daigdig, kailangan nating unawain, baguhin at pagkaisahin ang mga estrukturang bumubuo rito.